yung mga bangka nila, hindi lang bangka eh. Barko na eh. Oo, At meron, high-tech. high-tech na eh. Kaya alam nila kung sumusobra sila dun sa limit eh. Dapat eh, O, paano naman yun sa atin? hindi, ganito lang. Nakasakay lang sa kumpit. dapat ang gawin dapat sa kanila eh bigyan ng isang malaking lupang sakahan dito sa Pilipinas, yun ang parusa. At doon Fisherman yun eh. O kaya nga. Kasi isda kinukuha. Ito, para kompleto. Para maging Paano naman partner. mabubuhay yun? Di ba? Papatayin mo eh. Kasi maraming mga magsasaka sa atin nagpupunta ng Metro Manila para dito na maghanap buhay. Eh, kulang na mga magsasaka. Ang sinasabi po ni Martin, ay wala pong kinalaman dito ang sa Pulsa 5 sa kanya mga tanging sa kanya lamang po yan. Diba? Eh, para naman maturuan nila yung mga kababayan natin paano magtanim na maayos na palay. Diba? Kasi masarap ang Vietnam rice. Pero tingnan mo ha, nakakalungkot, Sherry, no? Back in the 70s, tayo yung masagana 19 tayo nagturo sa mga yan sa Malaysia, Indonesia, Bangkok, Vietnam. Tapos ngayon, nagpapaturo na tayo sa kanila. Pero Pinoy was humble enough naman to admit, sabi niya, marami tayong kailangan matutunan ulit na tungkol nga sa pagpapalawak ng ating agrikultura na dati nating tinuro sa kanila, kagaya ng sinabi ni Erwin. Tama yun. Noong 70s, no? Nung mga Oo. dumidisco-disco si Erwin, ano mga ginagawa mo noong Actually, 70s? sinasamahan ko lang yan. Sinasama ko ng tatay ko noon, ng mga maliit pa ako noon eh. Tapos kasi nga, ang ginagawa ng pag nag-away sila ng nanay ko, siya yung babysitter. Babysitter niya, babysitter niya. Anak, diyan ka lang muna. Bibigyan ako ng gatas o sa kotse lang ako. Sa alala ko mga 74 yun eh. Nasa 2 years old ako noon. Ayun, 2 years old. Sige. 1974. Pwede. O, tingin ka na tingin, Mike. Parang ayaw mo nga. Ano? Gusto ka humirit. Napansin ko usong Yun, no? Nauna lang ako ng 6 na buwan. masarap ang almusal mo ngayon, Kiro Erwin. Uso palang disclaimer dito sa Sabul sa 5. Ayos. Pero sinuswerte pa rin si Pinoy. Sa bagay, sandali pa lang, pero hindi pa niya nararanasan ito. Takatikim na naman ng lumilipad na sapatos si dating Australian Prime Minister John Howard. Sinapatos ng irritableng Australian activist na si Peter Gray, si Howard, sa gitna ng isang current affairs program sa Australia. Tabwisit daw kasi si Gray sa sagot ni Howard tungkol sa naging partisipasyon ng Australia sa Iraq War. Sabi ni Gray, hindi raw na depensahan ng maigi ni Howard ang sapatos, ang desisyon pasalihin sa gera ang Australia. Pero yung sapatos na depensahan niya dahil hindi siya tinamaan. Sinuwerte naman si Howard doon. Okay? Noong nakaraang taon, binato na pala rin si Howard ng sapatos habang nagbibigay siya ng speech sa Cambridge University sa US. Hindi rin tinamaan si Howard noon dahil may sumalunong sapatos. Alam mo, napapansin ko sa mga ito, yung mga binabato ng sapatos. Si George Bush din, Pinato. at kaya, Ang bilis dun. kaya Sapatos Pinoy, nako, Mr. President, mag-ingat ka baka batuhin ka ng sapatos. Yung Alam mo, mga dapat- lumilipis ang buhok. Oo, yung ba? Kasi parang nagiging target eh, medyo makinang yung ulo mo, tatargetin Ayun na ka. nga sa kasama, dapat sa target training niya yun. Yung how to dodge, not a Yun, bullet, yun, but a yun, shoe. yun. Sapatos. Pero maayos na lang yung batuin ka ng sapatos kaysa batuin ka ng bala. Ayun. Di ba? Ano? Oo. Ang bala. Bala. Ng Oo, bala. diba? Eh, diba? At least yun, sapatos lang. Hindi masyado ganun violente.